Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. For watching the channel. This is the channel reading. Kayo nang bahala. Magpalit-palit na situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 7 of Swords. I feel like yung energy mo, nasa-sense ko na may mga bagay ka dito na ginagawa na risk para dun sa mga gusto mo na maayos, na mag-isagawa yung mga bagay na nararapat dun sa sitwasyon na dumarating sa buhay mo. Or pwedeng mga bagay na kailangan mong bigyan ng tamang desisyon na kahit sobrang risky para sa'yo na gawin yun, pero alam mo kasi na kailangan and yun lang yung way para magawa mo yung tama doon. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko dito na mas malakas ka na, mas okay ka na, and you are stronger now kesa dati. Hindi ka na basta-basta magpapatalo sa kahit anong problema na dumating sa buhay mo. May mga gusto kang gawin dito, plano pagdating sa pera or sa buhay mo, buhay financial. May mga gusto ka pang ma-achieve. Nagkaroon man ng end dun sa situation na yon, nagkaroon ng paghihiwalay, and alam mo sa sarili mo na may darating pa rin naman para sa'yo. Kasi lahat ng nagtatapos sa buhay natin, kailangan din yun na gawin or dumating para matuto tayo magdesisyon ng alam natin na iyon yung tama dun na ibigay sa bawat sitwasyon na dumarating sa buhay natin. And may new beginning ka dito. Ngayon mas meron kang gustong gawin na ipakita na babangon ka, ipaglalaban mo kahit anong mangyari, yung sa tingin mo para sa'yo. Nakita ko na may tao na gustong ipakita yung pagmamahal na to, ipadama sa'yo, o pwedeng i-offer sa'yo yung kanyang gustong sabihin or ibigay. Some of you, pwedeng ikaw to na pinupunuan mo yung pagmamahal na gusto mo para sa sarili mo. Kung noon, hindi mo naibibigay yung pagmamahal na gusto mo sa sarili mo, ngayon, naibibigay mo na yon. Alam mo na kung ano yung mas kailangan mo ngayon. You feel tired, exhausted, kaya mas gusto mo muna ngayon na isipin na kalimutan mo na yung mga bagay na magpapagulo sa isipan mo. And nakita ko na andun yung na burnout ka, kaya kailangan muna na bigyan muna ng end yung sitwasyon na yon at saka na lang bumalik kapag ready ka na uli. At the back of your mind, may mga iniisip ka dito na gusto mong simulan, gawin, pero kailangan muna ng taimtim na desisyon na alam mong
magagawa mo dun sa mga dumarating na sitwasyon sa buhay mo. And may mga inaalam ka pa dito na kailangan mong maibigay doon or magawa sa sitwasyon na yun. At ikaw lang din yung makakapag-decide niyan. May mga iniisip ka sa nakaraan na memories na pwedeng malaking naitulong nun sa iyo na nagpasaya sa buhay mo. Kaya para sa iyo, binabalikan mo yun. And hindi mo makalimutan dahil yung memories na yun para sa iyo, treasure. Malaki yung naiambag nun sa buhay mo, sa pagkatao mo. Clarify natin ang strength. Eight of Pentacles and the Fool. Andun yung pagsusumikap mo, mas masipag ka lalo ngayon. May mga inuumpisahan ka pagdating sa trabaho, sa career. May mga dumarating para sa'yo na alam mong kailangan ng pagtsatsaga, ng pagsusumikap. Clarify natin the Tower. Four of Cups and the Hermit. May pagsisisi. May sisisi ka doon sa mga nangyari sa nakaraan. And nandun yung minsan napapaisip ka, ano pa ba yung kulang? Ano pa ba yung hindi mo nagawa? Kasi binigay mo naman lahat. Clarify natin Knight of Cups. The Empress and Eight of Swords. You feel trapped dun sa nararamdaman mo sa isang tao, or pwedeng itong tao na to hindi kanya makalimutan. Ngayon niya nakita kung gaano kakahalaga sa buhay niya. And kumbaga yung pagmamahal niya hindi mawala-wala. Some of you ngayon nakita mo na kung ano yung dapat mong ibigay na kailangan mo sa sarili mo. I-release yung mga bagay na nagpapagulo sa isipan mo at ibigay yung pagmamahal na para sa'yo. Clarify natin the Moon. Wheel of Fortune and Ace of Swords. Nagkaroon na ng end of cycle. May new cycle for you na papasok na. And may mga communication, ideas, clarity na darating para sa'yo. And may mga bagay ka dito na kailangan mong pag-isipan ng malalim. Clarify natin ang Page of Pentacles. Seven of Cups and Eight of Wands. You have a lot of opportunities na papasok sa buhay mo. But you need to decide which one is better and good for you. Meron ka nang napupusuan. I think ikaw lang yung makapag-desisyon kung ano yung pipiliin mo. Some of you may darating na mensahe dito. Involved ang pera and passion. Clarify natin Seven of Wands. Nine of Cups and the Empress. O meron ka ditong wish granted or mayroong ibibigay sa'yo na gustong gusto mo. And napakahalaga nun para sa'yo. Kasi andun yung pagmamahal mo sa sarili mo. And binibigay mo ngayon kung ano yung pangangailangan mo. Also, na-realize mo kung gaano kahalaga yung bumabangon ka, lumalaban ka,
dahil alam mong tama ka. At iyon yung nagpapasaya para sa'yo. Clarify natin ng Ten of Swords. The Lovers and Four of Cups. Nagkaroon ng end doon. And nakita ko na nagsisisi ka dun sa nangyari. Sa movie naman, nakita ko na andun yung pagmamahal. Pero may mga bagay kasi talaga na kailangan tapusin dahil maybe hindi na talaga akma or nag-work yung relationship. Pero it depends pa rin sa'yo kung ano yung bagay na magpapasaya para sa'yo. Pero kasi to dalawang tao, dapat yung nagtatrabaho dito. Hindi kasi pwedeng ikaw lang. Siyempre, pag nandun yung mahal mo yung tao, pero yung tao na mahal mo ba, pareho din ba yung nararamdaman? Siyempre, kailangan natin bigyan ng way, ng desisyon na tama dun sa mga dumarating sa buhay natin. Bigyan ng space ang isa't isa para makapag-decide kung ano ba talaga yung gustong mangyari sa buhay. Or meron pa bang kailangan na ayusin sa isa't isa. Clarify natin ang The Hermit. Three of Pentacles and Seven of Cups. Naguguluhan ka pa sa ngayon, pero nakikita ko naman na ginagawa mo lahat ng makakaya mo para ayusin yung buhay mo, yung karir mo, and andun yung may mga desisyon ka na kailangan mong gawin pero hindi ka pa handa. And kung hindi ka pa handa, pwede naman na ipagpabukas mo yun para kapag tama na yung panahon na yun na ready ka nang harapin yung desisyon na yun, hindi ka magsisisi, kumbaga, dahil alam mong iyon yung gusto mo. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay. New partner. A chance meeting is no mistake. It is divinely orchestrated as a catalyst to set the wheels in motion for the fusion of your prayers. Pay careful attention to new people we send into your life. Pay careful attention to new people we send into your life. You will recognize them by your sense of familiarity, comfort, and safety. Ang mensahe ng yung gabay na may mga taong pinapadala sa atin para matuto or magbigay ng lesson sa buhay natin. And hindi naman sinasabi na yung tao na yun isang pabigat or problema lang sa atin. Sinaktan ka, nasaktan ka. That's normal kasi hindi naman palaging kailangan masaya yung buhay natin. Kailangan din talaga ng matutunan natin yung mga bagay na meron sa mundong ito. Ma-experience yung mga bagay na alam mong pwede pang ma-improve yung sarili mo. Yung matuto ka dun sa mga pinagdadaanan mo. Ang buhay kasi para tayong nag-aaral sa araw-araw. Kasi it's a learning process of our life na i-develop din kung ano yung meron tayo. Basta wag ka lang magpa-stress. Turuan mo yung sarili mo na mas i-improve mo yung mga bagay na magpapasaya sa puso mo, yung sa tingin mo, alam mong makakatulong yun sa araw-araw mo, and also sa mga taong mahal mo.
Basta magdasal ka lang palagi, gawin mo yung makakaya mo dun sa mga dumarating na sitwasyon sa buhay mo. At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.